Kapayapaan po sa inyong lahat, lalo na po sa mga minamahal namin na mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Alam po namin na handang-handa na kayo sa paglilingkod sa Diyos. Subalit minarapat ng pangangasiwang pangkalahatan ng kabanal-banalang Iglesia na pasimulan ninyo ang mga hakbang sa pamamagitan ng paraang ito, sapagkat karagdagan po kayo sa mga alagad na magtataguyod ng mahalagang gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na si Kristo Jesus. Dahil nga sa kahalagahan ng gabay na ito, sino mang nabautismuhan sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay hindi muna maaaring atangan ng anumang katungkulan kung hindi pa niya na ipagtatapos ang gabay na ito. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Jael. Halina at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap. Upang maging
sapagkat siya'y gumawa ng mga marilang na bagay. Ipaalam ito sa buong lupa. Humiyaw ka ng malakas at sumigaw ka. Ikaw na nananahan sa Sion, sapagkat dakila ang banal ng Israel sa gitna. Ikagalak natin ang pagliligtas ng Diyos sa atin. Magpasalamat tayo sa Kanya. At ipaalam natin sa buong lupa ang paghahari ng Diyos sa gitna ng Kanyang. Praise the Lord.
Kapayapaan po sa inyong lahat, lalo na po sa mga minamahal namin na mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Alam po namin na handang-handa na kayo sa paglilingkod sa Diyos. Subalit minarapat ng pangangasiwang pangkalahatan ng kabanal-banalang Iglesia na pasimulan ninyo ang mga hakbang sa pamamagitan ng paraang ito, sapagkat karagdagan po kayo sa mga alagad na magtataguyod ng mahalagang gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na si Kristo Jesus. Dahil nga sa kahalagahan ng gabay na ito, sino mang nabautismuhan sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay hindi muna maaaring atangan ng anumang katungkulan kung hindi pa niya na ipagtatapos ang gabay na ito. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Jael. Halina at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap. Kapayapaan po sa inyong lahat, lalo na po sa mga minamahal namin na mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Jael, at kayo po ay aking naaniyahan na tunghayan ng mga mahalagang kaalaman patungkol sa pagiging kaanib sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Halina at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap. Sa loob ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay may tiyak na espiritual na pangalan ang bawat araw ng isang linggo, maging ang mga buwan. Ito po ay bahagi ng kulturang Kristiyano na umiiral sa Iglesia. Kinakailangan ng pagpapalit ng mga nakasanayan nating mga pangalan ng mga araw at buwan upang maingatan ang isa sa mga bilin ng Panginoon na ating pong mababasa. Pakinggan ninyong mabuti itong mga sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong manalangin sa mga Diyos-Diyosan, ni babanggitin man ang kanilang pangalan. Sa atin pong tatalakayin, ating pong makikita na ang mga nakasanayan nating tawag sa araw at buwan ay hango sa iba't ibang mga pangalan ng mga Diyos-Diyosan. Dahil tayo po ay nasa loob ng Iglesia, ang bansang banal na may iisang Diyos lamang, marapat po na palaging tanghal sa atin ang pagkakaroon ng iisang Diyos, maging sa ating pong mga pananalita. Ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan, at ang magandang kalooban kaysa pilak at ginto. Kaya naman, sa loob po ng Iglesia ay minabuti na palitan ang pangalan ng mga araw at buwan ng mga pangalan na may mabubuting kahulugan, na ito po'y sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Narito nga po ang mga pangalan ng mga buwan at mga araw, kasama po ang katumbas na espiritual na pangalan sa loob ng kabanal-banalang Iglesia. Halina't atin pong tunghayan. Shalom po. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Ariel. Ako naman po ang kapatid na Abigail. Sa pagkakataong pong ito, ay amin pong ipaglilingkod sa inyo ang mga pangalan ng mga buwan at araw mula sa Gregorian calendar. Ito po ang mga nakasanayan nating gamitin ng mga salita sa araw-araw. Sa pagtunghay po ninyo, makikita pong maliwanag na ang karamihan sa mga salitang ito ay mayroong mga kahulugang pumapatungkol sa mga Diyos-Diyosan dito sa sanlibutan. Kaya naman po, pasimulan po natin ang pag-alam sa mga kahulugan ng mga salitang ito upang lalo nating maunawaan kung bakit minabuting tumbasan ng mga ito ng mga spiritual names sa loob ng kabanal-banalang Iglesia.
January o Enero. Ito ay mula sa pangalan ng Diyos-Diyosang si Janus na tinutukoy sa ancient Roman religion bilang Diyos ng mga pasimula at mga pagtatapos. February o Pebrero, mula sa pangalang Februa, isang piyesta ng paglilinis. March o Marso, mula sa pangalan ng isang Diyos ng mga sinaunang Romano, ang Diyos-Diyosan ng digmaan na si Mars. April o Abril, sa tradisyonal na etimolohiya, ang April ay sinasabing mula sa salitang Latin na aperire, na ibig sabihin ay mabuksan. Ito rin ay sinasabi na mula sa pangalan ng Diyosang si Aphrodite, na ang pista para sa kanya ay sa buwan na ito ipinagdiriwang. May o Mayo, mula sa pangalan ng Diyos-Diyosang Romano na si Maya, isang diyosa ng lupa at tumutubong mga halaman. June o Hunyo, mula sa pangalan ng Diyos-Diyosang Romano na si Juno, the goddess of marriage. July o Hulyo, mula sa pangalan ng isang general ng mga Romano na si Julius Caesar. August o Agosto, mula sa pangalan ng isang Romanong emperador na si Augustus Caesar. September o Septiembre, ang Septem sa Latin ay ikapito o seventh, kaya ito ang ipinangalan sa ikapitong buwan sa kalendaryo ng mga Romano. October o Oktubre, sa wikang Latin at Griego. Ang Okto ay katumbas ng ikawalo o 8, kaya't ito ang ipinangalan sa ikawalong buwan sa kalendaryo ng mga Romano. November o Nobyembre, sa Latin, ang Novem ay 9th, kaya't ito ang ikasyam na buwan sa kalendaryo ng mga Romano. December o Disyembre, ang Decem sa Latin ay 10, kaya't ito ang ipinangalan sa ikasampung buwan sa kalendaryo ng mga Romano. Sunday o Linggo, mula sa Old English na salita, ang Sunday ay may kahulugang Day of the Sun. Monday o Lunes, mula sa Old English na salitang Monandag, na may kahulugang araw ng buwan. Tuesday o Martes, mula sa Old English na salitang Tiwasday, na may kahulugang na araw ni Tiw o Tyr, na tinuturing na God of War sa Norse mythology. Wednesday o Miyerkules, mula sa Old English na salitang Wednesday, na may kahulugang araw ni Wodan, ang ancient Germanic sky god na kilala bilang Odin sa Norse. Thursday o Webes, mula sa Old English na salitang Bunresday, na ang katumbas sa modernong Ingles ay araw ni Thor, ang god of thunder mula sa Norse mythology. Friday o Biyernes, mula sa lumang salitang Ingles na Frigiday, na may kahulugang araw ni Frigg, ang diyosa para sa pag-ibig at kagandahan at asawa ni Odin mula sa Norse mythology. Saturday, Sabado, mula sa Anglo-Saxon na salita na may kahulugang araw ni Saturn, ang Diyos-Diyosan ng mga Romano na sinasabing tatay ng iba pang mga Diyos-Diyosan tulad ni na Jupiter, Neptune, Pluto at Juno. Opo, ang mga kahulugan ng spiritual names na ating tatalakayin ay may mabuting layunin na tayo gabayan sa pamamagitan ng mga kahulugan nilang tunay na makabuluhan. Kaya naman po mga kapatid, makinig po tayong mabuti sa mga kahulugan ng mga salitang ginagamit sa loob ng kabanal-banalang iglesia para sa mga buwan at araw. Agape, may kahulugang love of God o pag-ibig ng Diyos. Ito rin ang uri ng pag-ibig na itinuturo sa atin ng Diyos na marapat nating taglayin. Kaya't sa unang buwan pa lamang ng taon, agape ang ating lakaran. At naisin nating maging hayag ang pag-ibig na ito sa atin hanggang sa dulo ng ating mga paglalakbay dito sa sanlibutan. SC, nangangahulugang Sagrada Kurista o banal na mga awit, na ang tinutukoy ang mga awit sa loob ng iglesia. Ang ating mga kapatid na mga awit ay tinawag sa dakilang katungkulan na awitan ang kapatiran para sa ikalulugod ng kataas-taasan. AO, may kahulugang Alpha, Omega, ang pasimula at wakas. Sa mga banal na kasulatan, ang Alpha at Omega ay ang Diyos. Siya ang pasimula at wakas. Ang mga salitang ito rin ay ginagamit sa kabanal-banalang iglesia bilang tawag sa mga kabataang buong lakas na naglilingkod sa Panginoon, ang kapisanang Alpha Omega. Christian, nangangahulugan na followers of Christ o mga tagasunod ni Kristo. Sa buwan na ito, ginagawa ng mga kapatid ang lalo pang mga pagpapayaman ng pagiging Kristiyano sa pamamagitan ng pagtupad sa doktrinang
Paskwa at 7 wika. Beulah, nangangahulugan na betrothed o married. Sa buwan na ito, ipinagdiriwang ang anibersaryo ng kabanal-banalang iglesia na ang Beulah ay tumutukoy sa iglesia batay sa nasusulat sa Isaias 62:4. Mahanaim, may kahulugang double host o kambal hukbo. Tumutukoy sa mga mangangaral sa loob ng kabanal-banalang iglesia. Abiser, nangangahulugan na help of the father o tulong ng ama, na ang tinutukoy ay ang mga tagapangalaga sa loob ng iglesia. Ang mga abiser ay tinatawag ng Diyos upang bantayan at pangalagaan ang kawan ng dakilang ama. Sikap, isang acronym sa iglesia na may kahulugang sa iglesyang kapakanan ang pangunahin. Ipinapaalala sa atin ng mga salitang ito na sa anumang bagay na ating gagawin, marapat na ang ikabubuti ng kabanal-banalang iglesia ang siyang nagtutulak sa atin. Gabay, isang acronym sa iglesia na may kahulugang gawain ay buhay at yaman. Ang mga gawain natin sa kabanal-banalan, mula sa mga pagsamba hanggang sa mga pagpapasalamat, maging ang mga pagdalaw sa ating mga kapatid, ay marapat na maging buhay ng bawat isa sa atin. Pahalagahan natin ang mga gawain bilang kayamanang hindi nasisira. Sakdal, isang acronym sa iglesia na nangangahulugang saliksikin ng karunungang dalisay at lumalagi. Maraming karunungan ng sanlibutan na labis ng ipinagmamalaki ng marami. Subalit ang lahat ng karunungan sa mundo ay pawang sukal lamang, natatapos, lumilipas. Kung ikukumpara sa karunungan ng Panginoon na nasusulat sa banal na kasulatan na dalisay at lumalagi. Hepzibah, may kahulugang my delight is in her, o ang kaluguran ko ay nasa kanya. Dito'y tinutukoy ang ating inang iglesia na minamahal ng Diyos, kaya't siya'y nakipagtipan rito. Ang covenant of love sa buwan na ito ay ating ipinagdiriwang ang pakikipagtipan ng Diyos sa atin sa kabanal-banalang iglesia, isang tipan ng pag-ibig na walang hanggan. Jeshurun, may kahulugan na righteous nation o matuwid na bansa. Sa buwan din na ito nating pinagpapasalamat sa Panginoon ang ating pagkakahirang bilang bahagi ng kaniyang matuwid na bansa na siyang iglesia. Adonai, may kahulugan na Lord o Panginoon, kaya't ito'y araw na para sa Panginoon. Tuwing Adonai nga ay marapat lamang na sama-sama tayong nag-aalay ng banal na pananambahan sa Panginoon. Ilaan natin ang araw na ito para sa Kaniya upang ang pasimula ng ating linggo ay maging mabiyaya. Edar, may kahulugang plak o kawan na tumutukoy sa mga kapatid sa loob ng iglesia. Tayo ang kawan ng Diyos na nang unay hindi magkakakilala. Ngunit ngayon, nagmamahalan dahil pinagsama-sama ng Diyos sa kaniyang pag-ibig. Kalno, nangangahulugang fortified dwelling o pinatibay na tahanan. Ang tahanan ng Diyos na siyang iglesia ay matibay, walang anumang dito'y mananaig kahit na ang kamatayan. Debare, may kahulugang a sheepwalk o ang lakad ng tupa. Tayo ng mga inhalin tulad ng Diyos sa tupa ay marapat na mamuhay na gaya ng tupa, maamo, banayad at masunurin sa pastor ng ating mga kaluluwa. Carpus, nangangahulugang fruitful o mabunga. Ito ang marapat na isin ng bawat isa sa atin, ang maging sagana sa mga bungang kaluluwa, mga kaluluwang magbabalik loob sa Diyos upang ating makasama sa banal na paglilingkod. Dibri, may kahulugan na promise of the Lord o pangako ng Panginoon. Tunay na ang Panginoon ay tapat kung mangako. Lahat ay magaganap ayon sa kaniyang katakdaan at lahat ay matutupad sa kaniyang mga pinangakuan. Sabat, nangangahulugang rest o pamamahinga. Sa loob ng kabanal-banalang iglesia, buong pag-asa, pananampalataya at pagmamahal na hinihintay ng bawat kapatid ang isa pang natitirang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Maaaring hindi pa po natin agad matandaan ang bawat salita at kahulugan na atin pong tinalakay. Opo, lalo na po ng ating mga bagong kapatid na marahil ay ngayon pa lamang napag-alaman ang mga bagay na ito. Pero huwag po tayong mag-alala para sa ating mga bagong kapatid.
mayroon pong kopya na inihanda para sa atin upang ating mabalikan ang mga tinalakay na spiritual names at kanilang mga kahulugan. At tiyak naman po na sa ating patuloy na pagsama-sama sa paglilingkod sa inang iglesia, unti-unti ay magiging bahagi ng ating bokabularyo ang mga mabubuting salitang ito. On that note, atin pong ibalik sa kapatid ni Jehiel ang ating mga pakinig para sa mga huling bahagi ng ating gabay. Tiyak po na hindi natin maiiwasan ang paggamit ng mga nakasanayan nating tawag sa mga araw at mga buwan. Lalo na po kapag ang mga kausap natin ay ang mga kaibigan natin na hindi pa kapananampalataya. Gayunpaman ay hinihikayat po ang kapatiran sa paggamit ng katumbas na spiritual names ng mga araw at buwan sa tuwing ang mga kapatid ang kausap o nasa mga pagkakatipon sa iglesia. Patuloy po nating tunghayan ang mga kasunod pang pagtatanghal ng gabay ng Kristiyanong ganap. Muli po, ito si kapatid na Jehiel. At hanggang sa muli po nating pagkikita, Mispa. Tayo po ay magpapasimula na sa ating takdang pagkakatipong pagsamba ngayong ika-24 ng buwan ng Christian, araw ng Karpus. Inaanyayahan ko po ang lahat na tayo ay magsitayo sa pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng kabanal-banalang iglesia na ina natin, kayo pong lahat ay aking binabati ng kapayapaan. Awitin po natin na may kasiglahan at may espiritu ang pambansang awit ng kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang awit ng Sion. Mananatili po tayo sa ating pagkakatayo. Sa bahaging ito ay ating isapuso at sabay-sabay po nating ipahayag ang kredo ng Kristiyano. Ako ay Kristiyano. Ako ay Kristiyano, ako'y handog sa kataas-taasang Diyos. Isang ilaw nitong sanglibutan, ako ay may kapuri-puring pag-uugali para sa ikaluluwalhati ng aking inang iglesia, ang kabanal-banalan, at sa ikalulugod ng aking amang Diyos, ang kataas-taasan. Nagpipilit na maging ganap, may gabay ng sikap upang maging sakdal. Ako ay nagsuko ng aking sarili sa tunay na hari, at ngayon ay laging nahahanda sa lahat ng mabubuting gawa. Maawain at matulungin, ako ay patnubay sa aking kapwa. Mahinahon at nagaangkin ng magandang kalooban, ako'y tagapagtaguyod ng kapayapaan. Ako ay Kristiyano, puspos ng Espiritu, umiibig at nag-iingat ng tipan ng kapatiran. Ako ay bantay ng ang tanikalang kapatid, madamayin sa pangangailangan ng mga banal, at isang masugid na kasangkot sa layunin ng aking bansa, ang tanging bansang banal, nagmamahal sa tunay na biyaya ng may kapal, laging nagbubulay sa kasulatang ugali kong binabasa. Ako ay may mga matang natutuon sa mga bagay ng kaitaasan, na siyang lalong mabigat sa timbangan ng aking pagpapahalaga, sapagkat siyang aking kayamanan na kinaroroonan ng aking puso at karunungang siya kong ikinapaging malaya.
Ako ay Kristiyano, ang pinakamapalad na tao. Mayroon ako ng lahat kong kailangan. Tinuro ang lubos ng magagaling na kaalaman, sinanay na mabuhay sa banal na pagkatakot sa Panginoon. Ako ay nakikipagbakang mabuti. Mayroon akong sagot sa lahat ng suliranin ng pananampalataya. Ito ang mga bantay salita na sa akin ay mga batayan ng katwiran. Iniibig ng makapangyarihan sa lahat, sino man ay hindi makapag-aalis sa akin ng kapalarang ito. Ang kataas-taasan ay kakampi ko, ako'y hindi matatakot. Gumagawang may kaganapan, may mababang kalooban, at lumalakad na kasama ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay magagawa ko. Ako ay Kristiyano, ako'y lingkod ng Haring walang hanggan. Isang pananim ng katwiran sa halamanan ng langit, isang halimbawa sa mga gawang kabanalan, at tagasawata ng mga gawang liko at kasamaan. Ako ay maamo, ako'y mapagpigil, tapat at masipag sa aking mga takdang gawain. Ako ay mapanalanginin, mapagkatiwala at laging nagpapasalamat sa dakilang lumikha. Ako ay Kristiyano, ako ay masunurin sa Panginoon. Ako ay mapagpasakop sa aking mga pinunong espiritual. Ako ay nahahanda sa lahat ng mga mangyayari. Higit sa lahat, ako ay masaya sapagkat ako ay Kristiyano. Sa ating pagpapatuloy ay sama-sama nating awitin ang mga likhawit ng pagtatalaga. Mauna rito ay ang likhawit ng taon, The Eternal Kingdom of God, at isang bilang mula sa ating himno espiritual.
Sa bahaging ito, inaanyayan ko po ang lahat na magsitayo. Awitin natin ang awit ng pagpupuri sa Panginoon. Samantalang pumapasok sa ating kalagitnaan ang sugo ng kataas-taasang Diyos, isa sa mga ministro konsagrado sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang ating minamahal at ginagalang na kapatid, ang kapatid na Elimelech, Dennis R. Santos.
Mahal na mga kapatid, sa pangalan po ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari nating lahat, sa pamamagitan ng ating inang iglesia na kabanal-banalan, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Ang mga salita ng pagpupuri at pagpapasalamat sa kataas-taasang Diyos. Aleluya! Naghahari ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aleluya! 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 Sinasamba ka namin, O Diyos na kataas-taasan. Banal, banal, banal. Pinupuri ka namin, O Haring walang hanggan. Aleluya! Naghahari ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marapat ka, O Panginoon, na tumanggap ng kaluwalhatian, kapurihan at kapangyarihan. Nilalang mo ang lahat ng bagay, at sa iyong kalooban, sila ay umiiral. Meron kang pamamahala sa buong sansinukob, mula sa mga galaksiya hanggang sa mga kaharian. Sa gitna ng iyong pamamahala ay ang iglesia, at ang iglesia ay may kapamahalaan sa sansinukob. Mga galak, ikaw ang Panginoon. Hinirang mo kaming kaharian ng mga saserdote upang magharing kasama mo sa 1,000 taon. Iniibig ka namin, Panginoon. Ang iyong kaawaan ay walang katapusan. Dakila ang iyong pag-ibig. Laging sariwa tuwing umaga. Nangagagalak ang aming mga kaluluwa. Itinataas namin ang aming tinig sa pagsamba sa iyo, O Panginoon. Kami lumalapit sa iyo na may papuri at pasasalamat. Aleluya! Kaligtasan at kaluwalhatian ay sa iyo, aming Panginoong Diyos. Panginoon, ang aming dalangin, dumating nawa ang iyong kaharian, mangyari nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din dito sa lupa. Tunay lahat ng mga hari ay yuyukod sa harap mo, at ang lahat ng mga bansa ay maglilingkod sa iyo. Bawat tuhod ay luluhod sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Bawat dila ay magpapahayag, si Kristo Jesus, ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Panginoon, ang aming dalangin, maghari ka sa amin, mangyari ang iyong kalooban, hindi ang aming kalooban. Matnatili nawa ang kapayapaan, kagalakan at pag-ibig upang itanghal ang iyong dakilang kaharian. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan upang ang lahat ay sumampalataya at magmana ng buhay na walang hanggan sa kaharian, sa kaitaasan. Aleluya! 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 Sinasamba ka namin, O Diyos na kataas-taasan. Banal, banal, banal. Pinupuri ka namin, O Haring walang hanggan. Aleluya! Naghahari ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin ang Panginoon, at sa araw na ito ay itinalaga natin ang pagkakataong ito upang ibigay natin ang hinahanap niya na pagsamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. At upang ito po ay magawa natin sa ilalim ng patnubay ng biyaya ng Panginoon ng Kanyang banal na Espiritu, tayo po ay mananalangin ng pagtatagubilin
pangungunahan po tayo sa panalangin ng ating minamahal na kapatid na nakatakda. Ngunit bago ito, awitin natin ang himno ng pagdulog. Aba, Ama naming Hari, Diyos na dakila at pinakamakapangyarihan sa lahat. Puspos sa mga pag-ibig at pangapagpala sa bawat sa amin. Sa mga oras po ito, Panginoon, ay muli po namin itinataas sa aming mga tinig upang ibalik ang lahat ng mga kapurihan at mga kalulatian sa ipong dakilang pangalan. Dakilang Panginoon, salamat po ng maraming salamat sa walang sawang pagkapala at mga pagmamahal mo sa bawat sa amin, sa lahat ng mga kaputihan ng mga kalooban. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkakaloob sa amin ng aming mga kalakasan upang, Panginoon, ito po ay magamit namin sa mga paglingkod sa ipong dakilang pangalan. Panginoon namin Diyos, tunay na ninanais po namin na patuloy na kami po ay makapaglingkod sa iyong dakilang harapan. Nawa po, Panginoon, ay pagkitapatin mo ang bawat sa amin sapagkat namalas kami sa maraming mga pagkukulang. Namalas po kami sa maraming mga pagkakamali. Nahiko sa pambawat sa amin na pakalinisin mo ang puso ng bawat sa amin upang maging karapat-dapat po ang gagawin po namin mga pananambahan sa ipong dakilang pangalan. Dakilang Panginoon, sa mga oras nito, muli po kaming maghahandog ng isang dakilang pananambahan sa ipong dakilang pangalan. Nawa po, Panginoon, ang lalaking kakasangkapain mo sa aming banal na hanapan ay pakabanalin ang kanyang mga labi. Higit na nga po, Panginoon, ipagkaloob ang sapat na pananampalataya na nagmumula sa iyo upang, Panginoon, ang mga aral na ituturo mo at ihahayag sa bawat sa amin ay siyang matanim sa puso ng bawat sa amin at naging kasangkapan po kami upang maitanghal ang kabanal-banalang iglesia. Dakilang Panginoon, lagi po namin pinapakusap sa iyo ang mga kapatid namin na nagwawalang bahala sa kanilang mga katungkulan. Tulungan mo ang bawat sa amin na maging kasangkapan upang mahikayat po namin sila sa mga paglingkod sa iyo upang makita mo kami sa bilang na sama-samang naglilingkod at nagpupuri sa ipong kataas-taasang pangalan. Dakilang Panginoon, tulungan mo po kami sa buhay namin dito sa ibabaw ng sanlibutan. Tunay na maraming mga kahadlangan, maraming mga pagsubok,
Patuloy, Panginoon, na ipinapamanhik namin sa iyo na palakasin mo ang bawat sa amin. Pakatatagin mo ang aming mga pananampalataya upang, Panginoon, ano man ang dumating sa iyong mga buhay, patuloy na magampanan po namin ang mga katungkulan, ang mga ministeryo na ipinagkaloob mo sa bawat sa amin. Nakilang, Panginoon, umaasa po kaming lubos na ang aming mga tagubiling ito'y pagindapatin mo sa iyong banal na kataasan sapagkat ito po aming tagubilin at pakiusap sa dakila mong pangalan. Diyos at Kristus Ama, kayo po aming nag-iisang tagapagligtas. Amen. Tanggapin natin ang mga awit ng Siyon para sa kanilang handog na likhawit.
Muli ay pinaalalahanan po ang lahat na tumalagang lubos sapagkat sumapit na ang pinakamahalagang bahagi ng ating pagkakatipon. Tanggapin natin ang biyaya ng mga salita ng Diyos at ito'y sa pagkasangkapan sa Kanyang isinugo sa atin sa araw na ito. Muli, tanggapin natin ang kapatid na Elimelech. Salamat sa Diyos at sa pangangasiwang pangkalahatan na nagbigay po ng pagkakataon upang makabahagi at makapaglingkod po sa kapatiran ng kabanal-banalang iglesia sa pamamagitan po ng paghahatid ng mensahe ng Panginoon. The Kingdom Come 2025. Tayo po ay nasa ikalawang quarter ng taon. The culture of the kingdom ang siyang pumapatnubay sa atin na mga katuruan na tinatanggap sa mga panahon pong ito. Ang mensahe ng Diyos na nakatakda po na ating marinig at maging biyaya para sa ating mga kaluluwa at para sa ikatitibay ng ating pananampalataya ay may pamagat po na ang pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig. Ang pagtuturong tatanggapin natin ngayon ay naglalayon na magpataas ng kalidad o antas ng ating pananalita at paraan ng ating pagsasalita. Higit sa lahat ay maakay tayo na nangungusap sa ating kapwa na ang naipapadama natin sa kanila ay ang agape. Tulad ng sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto 16 at 14, gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Kaya may katiyakan po na maging ang ating pananalita ay ibinibiling dapat na ginagawa sa pag-ibig. Sa kultura po ng kabanal-banalang iglesia, hindi po natin maaaring isang tabi ang malaking kinalaman ng ating mga sinasalita sa itinataguyod nating pagsusulong ng kaharian ng Diyos. Napakabuting bagay po kapag naging ugali natin, naging kalooban natin, naging personalidad natin ang pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig. Ito po ay ating magiging ID na magpapakilala sa atin na tayo po ay alagad ni Kristo o representative ni Kristo sa lupa. Magiging epektibo tayong kasangkapan ng Diyos, dadami ang mga tagapagsalita para kay Kristo, magiging pagpapala tayo sa mga nakakarinig sa atin. Kung maaakay tayo ng pag-aaral na ito, mga kapatid, na magawa ito, tayo po ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Magagalak siya. Pagpapalain niya tayo na lalo upang maging lalo naman tayong pagpapala sa iba. Kaya tayo na po at sama-sama nating tanggapin ang paalaala at tagubilin at biyayang hatid ng banal na araling ito, mga kapatid. Bilang pagpapasimula po, sa maraming mga pagkakataon, saan nagagamit ng tao ang kanyang bibig na kaloob ng Diyos? Ang sagot po ay ating matutunghayan sa Santiago, pangka-3, talatang 10 hanggang 11. Ganito po ang sinasabi. Sa bibig din lumalabas ang pagpurit paglait, mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Ang bukal-bagay sa isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait.
Opo, nagagamit ng tao ang kanyang bibig upang bukalan ng matatamis at mapapait na salita. Sa pamamagitan ng ating bibig, na ipapahayag natin ang ating mga saloobin, ang ating nararamdaman, at ang ating mga ideya. Ito po ang nagsisilbing tulay natin upang makipag-ugnayan sa isa't isa. Words help us make connections. Sa atin pong pakikipag-usap, sa atin pong pagsasalita, na ipapahayag natin, na ipaparamdam natin ang ating pagtingin, pagmamalasakit, o pakialam, o concern sa bawat tao na ating nakakausap. Opo, ang kakayanang magsalita, either verbal or in writing, ay isa pong mahalagang basic skill of communication na ibinigay ng Diyos sa mga tao. Speaking is the verbal form of communication, while writing is the visual form of communication. And both of these, marapat po nating pagsikapang nagagamit sa napakarangal po na layunin. Kasi po, sa kasulukuyang panahon, tila kay dali sa marami ang manlait, ang manira, mangalipusta ng kapwa. Binansagan po sila po yung mga haters, tinatawag pong bully, buzzers. Ang mapanakit na pananalita po, napatunayan na nagiging sanhi ng stress, anxiety, depression, low self-esteem, and even lead to suicidal attempts o suicidal thoughts sa mas malalang mga kaso o pangyayari. At ang malungkot po, tila common practice na ito ng mga tao ngayon, lalong-lalo na po sa digital world or sa different social media platforms. Sa atin po, sa ating kultura, sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi po ito nababagay, hindi po ito nararapat. Opo, piliin po natin na ang lumalabas sa atin na mga pananalita ay maging sa ikabubuti at hindi ikasasama. Ikabubuo at huwag maging sa ikawawasak, maging sa ikatututo at huwag sa ikaliligaw ng sinuman ang mga salitang naririnig sa atin ng ating kapwa-tao. Let our words touch lives in a more kind, positive, encouraging, and uplifting spirit. Saan po dadalhin ang tao ng kanyang sinasalita? Sabi po sa San Mateo, talatang 12, talatang 36 hanggang 37. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghukom. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. We will be held accountable for every word we say. Ano po ba yung bawat salitang walang kabuluhan? Sa English po, yun ang sinasabing useless words, pointless words, or purposeless words. At sa madaling sabi, mga salita pong hindi ikaluluwalhati ng Diyos. Mga salitang hindi po ikabubuti ng ating kapwa-tao. Ang tawag po ng iba dyan, toxic na mga pananalita po, scrap words, mga kapatid. Alalahanin po natin
Ang dila po ay isang napakaliit na sangkap ng ating katawan na itinulad sa apoy na maaaring sumira o kaya po ay magpabanal sa tao. Mga kapatid, palagi po nating alalahanin, binigyan tayo ng Diyos ng bibig na magpapakilala po sa ating tayo ay may mabuting pagkatao. Through our words, we should be identified as children of God in His most holy church. Yan po'y parang tsapa. Yan po'y parang badge na pinapakita po natin kung sino tayo, saan man tayo naroroon at sino man po ang ating kasama. Isang halimbawa po dyan, si Apostol Pedro, nang ang Panginoong Hesus po'y arestuhin, iniharap siya kay Caiphas na isang dakilang saserdote. Si Apostol Pedro po noon ay sumunod at nakiumpok sa mga nasa labas sa hangarin pong malaman niya kung ano po ang mangyayari sa Panginoong Hesus sa pagkadakip sa Kanya. At samantalang siya po ay naroroon, may nakapansin po sa Kanya at kanilang sinabi kay Pedro, sa katotohanan ikaw man ay isa rin sa kanila sapagkat ipinakikilala ka ng iyong pananalita. Opo, ang lahat nating sinasalita magiging ebidensya po bukas o sa hinarap at sa araw ng dakila at tapat na paghukom ng Diyos sapagkat ang atin pong mga sinasalita ay naghahayag po ng laman ng ating puso at naghahayag po ng ating espiritu. Kaya ano po ang mahalagang tagubilin ng Diyos sa bawat salita po na ating binibitawan? Tingnan po natin sa aklat ng Kawikaan, pangkat 18, talata po na 21. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila at ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. Una po, binibilin ng tayo ng ating Panginoon Diyos, maging responsable po tayo sa bawat salitang ating binibitawan, sapagkat ito po ay maaaring magdulot ng buhay o ng kamatayan, hindi lamang po sa atin, kundi maging ang lahat po ng mga taong nakaririnig sa atin. Ang mga salitang binibigkas natin ay maaari pong magbigay ng lakas, ng pag-asa, ng inspirasyon, o kaya na may magdulot po ng lifetime pain, galit o pagkabigo. Ang pabigla-bigla pong salita o padalos-dalos, reckless words, matalas, masyadong madulas na dila po, ay nakakasugat po ng damdamin. Ngunit, ang magandang pananalita po ay nagpapagaling. It heals, mga kapatid. So, ika nga po, when you see something beautiful in someone, tell them. It may take a second to say it, but for them, it could last a lifetime. Kumisan kasi parang mas mabilis po at mas madaling sabihin o ipukol sa kapwa yung mga bagay na negatibo. Ayon po kay Apostol Pablo, talagang medyo mahirap pong kontrolin ang dila. Kaya, mga kapatid, sinasabi po sa atin, kailangan po talagang marunong tayong mag-control sa ating pagsasalita. Ang tao pong hindi nagko-control sa kanyang pagsasalita, ang tao pong walang preno, ang kanyang bibig o kaya walang pakundangan, baka po hindi niya namamalayan, halimbawa po marites na pala siya, o baser na pala siya, o mahilig na pala siyang mag-comment ng halos puro negatibo sa nakikita niya po sa newsfeed niya. From there, hindi niya po namamalayan, wala na siyang nakikitang maganda dahil
Puro pamimintas at panglalait na ang nagiging hilig niya na salitain. Mga kapatid, hindi lamang po tayo tinuturoang maging responsable sa ating sasabihin, kundi we should be hardly responsible in our words. Sa atin pong pagpapatuloy, ano po ang epektibong paraan para masunod natin ang mahalagang pagbibili sa atin ng Panginoong Kristo Jesus tungkol sa bawat salitang lumalabas sa ating bibig? Sa mga taga-Epeso po, pangkat 4, talatang 25, kasama po ang 29, kasama po ang 31, ay ganito po ang ating matutunghayan. Atin po nga pakinggan. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan, magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo mangsangkap na isa't isa sa atin. Ano mang salitang mahalay, huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang nagsisipakinig. At ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Pagsanayan po natin na iniisip at pinag-aaralang mabuti ang ating mga sasalitain. Mahalaga po na timbangin muna natin kung ang atin bang sasabihin negatibo o ito man po ay positibo. Ano kaya ang magiging epekto nito? Ang impluensya, ang idudulot, ang mararamdaman mo at ng iyong kausap, yan po ang mga bagay na ating ikukonsidera. Ika nga po, think before you say something. Don't say everything you think. Hindi lamang po picture ang pinipilter, mga kapatid. Hindi lamang po video ang ine-edit. I-filter din po natin ang ating bibig, ang ating dila, ang ating labi. Salain po nating mabuti ang ating sasabihin bago po natin ito salitain. Yung pong think before you speak, meron pong acronym na akin pong nabasa sa internet. Ito po ang kahulugan po ng salitang think pagka ginamitan po natin ng acronym. Truthful, yung T, helpful, inspiring, necessary, and kind. So, ibig sabihin po, mga kapatid, isipin muna natin, makatotohanan ba? Makatutulong ba? Maka-i-inspire ba? Kailangan ba talaga nating sabihin at mabuti ba ang ating sasalitain? Pagsikapan po na pawang mabuti at nakalulugod na salita ang ating sasabihin. Ang angkop sa pagkakataon na pananalita, makikinabang po ng biyaya ang sinumang nakaririnig. Itakwil din po natin ang pagsisinungaling. Huwag tayong masumpungan bawat isa sa mga panglalait, sa mga pambubulyaw at mga salita pong nakakasakit ng damdamin at katulad. Siguro po, pamilyar po tayo sa nangyari po sa isang popular na doktor. Isa po siyang health advocate na kamakailan po ay na-diagnose sa karamdamang rare cancer. At ayon po sa kanya, ang sanhi po nito ay dahil masyado niya pong dinibdib, masyado niya pong dinamdam yung naranasan niya po na pambabas sa kanya ng mga tao. Kaya kung merong think before you say something, meron din pong think before you click.
Sa atin pong pagpapatuloy, paano nararapat na mangusap at magsalita tayo bilang mga Kristiyano? Efeso po, pangkat 4, talatang 15, ganito po ang ating mababasa. Kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya, na siyang Pangulo sa makatwid bagay si Kristo. Narito po, magsalita lamang tayo ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Ito po ang wika ng Sion, na bahagi ng culture of the kingdom o kultura ng kaharian ng Diyos. Connect before you correct. Hindi lamang po tayo dapat na magsalita ng tapat. Napagkakamalian po kasi yung salitang tapat sa pagiging prangka po minsan o diretsuhan po na magsalita. Totoo lang naman ang sinasabi ko. Wag po sana tayong maging ganito po. Mangusap po tayo na may malasakit na ang intensyon ay makapagpalakas, makapagpatibay, lalo na kung nais po nating ituwid ang mga pagkakamali ng ating mahal sa buhay, ng ating pong kaibigan, ng ating pong kasamaan sa trabaho, at mga kapatid sa pananampalataya. Gaya ng Panginoon, ang Panginoon po nating Kristo Jesus, nang iharap po sa Kanya ang isang nahuli na nangangalo niya, hindi niya po hinatulan. Sa halip po ay itinuwid ng Kanyang mga salita na may buong pag-ibig. Anong sabi ng Panginoon? Ako man ay hindi hahatol sa iyo. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Mababasa po natin yan sa 8 at 11 ng aklat ng Juan. Hindi po kinundina ng Panginoon ang pagkatao o ang pamumuhay ng babae, kundi sa maikli pong salita na sinabi niya, go and sin no more. Jesus invited that woman to a better life. Yung salitang yon ay nagbigay po ng pag-asa sa babae na maaari pa pala siyang magbago. Mga kapatid, they don't care what you know until they know that you care. Ang kasunod po nating katanungan, ano naman po ang itinuturo ng Panginoon na nararapat na pagpapahalaga sa bawat pangako na ating binibitawan? Basahin po natin sa San Mateo, sa kanya pong pangkat 5, talatang 37. Datapwat ang maging pananalita ninyo'y oo, oo, hindi, hindi, sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Tayo po ay inaakay na magkaroon ng dangal sa ating mga salita. Ano man ang ating ipinangako sa Diyos at sa sino man tao, ay atin pong tuparin. Sa talata pong ito, ay itinuturo sa atin ng ating guro, ang Panginoong Kristo Jesus bilang kanyang mga alagad, na magkaroon po tayo ng katapatan at integridad sa ating sinasalita. Sapagkat ang salita po na ating binitiwan sa anyo po ng pangako, alam niyo po bang para po yung nagsisilbing collateral? Ano po ba yung collateral po? Karaniwan po, sa malakihan po na pangungutang, yung collateral po ang nagsisilbing security o seguridad. Garantiya na dinidiman po ng lender sa borrower. Halimbawa po, yan ay titulo, yan po ay bahay o sasakyan o iba pa. That in that case, naniniguro po ang nagpautang natutupad sa tamang panahon ng pagbabayad ang
nakautang. Ang oo po ng taong matuwid, totoong oo, sapagkat may dangal po sa kanyang sinasalita. At hindi po siya takot mangako. Ang matuwid po ay hindi natatakot mag-commit. Sapagkat para sa kanya, ang pangangako po ay isang paraan ng pagbibigay diin na siya ay seryoso sa kanyang ipinapahayag. Handa po niyang pangatawanan ang kanyang ipinangako. Ang dahilan ng kanyang pagiging makatotohanan sa kanyang ipinapangako o commitment ay upang maipakita niyang siya ay kapani-paniwalang tao sa kanyang sinasalita. Opo, we become a reliable person by doing what we say. Tandaan po natin, pundasyon ng pagtitiwala, pundasyon ng respeto, at nagpapatibay po ng relasyon ang nalilikha po ng pagkakaroon ng dignidad sa pagsasalita. Mga kapatid, nagsisilbi rin pong salamin ng ating pagkatao ang pagtupad po natin sa ating sinasalita. Kaya sa huling bahagi po, mga kapatid, ano po ang ipinapayo sa ating lahat ng mga pagtuturong ito? Pakinggan po ninyo ang pahayag po ng Biblia sa unang Timoteo, pangkat 4, talata po na 16. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo, pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Ipinapayo po na buong ingat na ituro natin ang mga salita ng katotohanan at napakinggan na magliligtas sa atin at sa mga tao po na ating pangangaralan. Alam niyo po, kahit po sa paraang pakwento, maaari po nating maibahagi ang pananampalataya na ating tinanggap. Yung tayo po ay mag-testify, yung tayo po ay magpatotoo po. Gaya po ng Panginoon na sa maraming paraan, nagturo po siya sa pamamagitan ng mga talinghaga o ng mga parabola. Ang parable po is a simple story used to illustrate a moral and spiritual lesson as told by Jesus in the gospel. At yan po ay nangyari sa buhay po ng isang babaeng Samaritana na namit po ng Panginoon sa isang balon. Papunta po noon ang Panginoon sa Galilea, galing po siya ng Judea, kasama po niya ang 12 alagad at madadaanan po nila yung Samaria. Pagdating po doon, inutusan ng Panginoon na pumunta sa bayan ng Sikar, para mamili po ng pagkain ng mga alagad. At ang Panginoon po naman, nagpahinga po siya sa tabi ng isang balon. Ang tawag po sa balon na yun ay balon ni Jacob. At umalis nga po yung mga alagad. Doon po siya dinatnan ng isang babaeng Samaritana na iigib ng tubig. In-approach po siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, painumin mo ako. At first po ay awkward po ang babae na mababasa po natin yan sa Juan pangkat 4 at 9. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, paano nga ikaw na isang Hudyo ay humingi ng maiinom sa akin? Ako'y babaeng Samaritana, sapagkat hindi po nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. At kaya naman po nakilala ng babae ng Panginoon po'y Hudyo, through his language, and siyempre po yung kanyang pananamit, mga kapatid. Ano po? Kaya ang Panginoong Hesus, mga kapatid, ay nagkaroon ng pagkakataon
At maaaring yun po ay talagang ginawa ng Panginoon ng pagkakataon. At sa maikli po na flow ng kanilang pag-uusap, doon na po sinabi ng Panginoon ang pagkakaiba ng tubig sa balon ni Jacob sa tubig ng buhay o living water na maaari namang mainom ng babae kung makikilala niya kung sino ang pinagmumulan o pinagkukuhanan o yung source noon at kung sino po ang kanyang kinakausap. Hanggang sa ipakilala na sa kanya ng Panginoon na siya ang Mesiyas. Alam niyo po, ang babaeng Samaritana na ito na nakausap ng Panginoon sa balon, ayon po sa kasulatan, ang unang tao na pinagpahayagan ng Panginoon na siya mismo ang Mesiyas. Kaya tingnan niyo po mga kapatid, sa maikli, ngunit mabungang pag-uusap na yon ng Panginoong Hesus at ng babaeng Samaritana, ano po ang nangyari? Alam po natin, isiniyar po ng babae sa kanyang mga kababayan ang mabiyayang pag-uusap ng Panginoon. At yun po ay nagbunga ng marami pang mga mananampalataya. Mga kapatid, bunga lang po ng simpleng halimbawa na sinasabi sa atin na ang Panginoon mismo ang nagbigay sa atin ng example. Kaya dahil dyan po, mga kapatid, kung tayo po ay magiging kasangkapan sa pamamagitan ng ating pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ano po ang tiyak na biyayang ipagpapala nito sa ating buhay. Ang huling talata po sa San Mateo, pangkat 25, talatang 21. Pakinggan po natin ang pahayag ng Biblia. Sinabi sa kanya ng Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Dahil sa buong katapatan nating pagtataguyod ng bilin na ito, buong pagmamahal naman po, buong kagalakan naman po, na maririnig natin ang tinig ng Panginoon sa ating kalooban na nagsasabing, mabuti at tapat na lingkod, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ano po ang ibig sabihin nito? Pagtitiwalaan tayo ng Diyos, ng higit na pagtitiwala. Hindi lamang po sa buhay nating espiritual, kundi maging sa buhay natin dito po sa lupa. Double blessings po ang reward na tatanggapin nila na mga tumugon po sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig. Pagpapalang material at pagpapalang espiritual. Bakit po ikanyo? Sapagkat double joy din o double happiness din po ang ating na idulot sa Panginoon kung magawa natin ang pagpapayong ito, ang pagtuturong ito. Ano po yung double joy na naibigay natin sa Panginoon? Una po, dahil sa pagiging mabuti at tapat na tagasunod ng Panginoon, labis na kagalakan po ito sa ating Divine Master, ang ating Panginoong Kristo Jesus. At ikalawa, kapag ka po nagbubunga ang pagiging kasangkapan natin bilang tagapagsalita para kay Kristo, na meron pong sumasampalataya na kaluluwa, alam po natin, yun din po ay lalong kagalakan ang hatid nito sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na ang Panginoong Kristo Jesus. Sapagkat siya ang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Dahil doon,
Para bagang sinasabi niya sa atin, anak, let us celebrate together. Pinasaya mo ako, pasasayahin din kita ng kasayahang walang katulad sa ibabaw ng lupa. Ito po ang ating kabanal-banalang pananampalataya, ibasbas nawa ng Diyos sa atin mula ngayon at magpakailanman. Amen. Aba, Panginoon naming Diyos, Ama naming banal, dakila ka po at makapangyarihan sa lahat. Sa mga pagkakataon pong ito, nagpapasalamat po kami ng maraming sapagkat muli mo pong ipinagkalob sa amin ang iyong mga dakilang pagpapala sa pamamagitan ng iyong mga aral, ang iyong mga mensahe na siyang patuloy na magtuturo sa amin ng aming mga gagawin upang kami po ay patuloy na makalakad sa iyong mga kautusan. Panginoon, tulungan mo po na hindi lamang po namin narinig, kundi sana'y makita mong isinasakabuhayan namin ang mga aral na itinuro mo sa amin upang kami po ay lalong makatupad sa ministeryong ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. Kalakip ng aming pagpapasalamat sa iyo, narito po ang munting halaga na pinagsama-sama naming mga magkakapatid. Hinihiling po namin na ito po ay iyong bendisyonan upang maging kasangkapan din naman, Panginoon, sa pagtawag pa ng maraming mga kaluluwa na magbabalik loob sa iyong dakilang pangalan. Ang lahat ng ito ay aming ipinagpapasalamat sa pangalan mong Kristo Jesus. Ikaw ang aming hari at nag-iisa ka po naming tagapagligtas. Amen. At ngayon, sama-sama nating tanggapin ang mahalagang basbas ng Panginoon sa pagkasangkapan sa kanyang hamak na lingkod, sa bisa at kapangyarihang taglay ng mga banal na salitang ito. Ang dakilang agape ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari nating magkakapatid, ang biyayang pagliligtas ayon sa panukalang walang hanggan na kanyang inihayag at binigyang halimbawa nang siya ay magkatawang tao
sa pangalang Kristo Jesus at ang pakikipisan ng banal niyang Espiritu ang siyanawang sumaating lahat na mga magkakapatid na nasa banal na gampaning ito magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Muli po ay bumabati ako sa inyong lahat ng pag-ibig at ng kapayapaan. At sa atin pong kaugaliang pamamaalam, mga kapatid, let there be no delay. Hindi dapat na maantala. Ngayon ang kaaya-ayang panahon. Ngayon ang panahon ng pagliligtas. Ating ipahayag ang salita ng kaligtasan sa maraming bansa, lahi, wika at mga hari. We care. Let us evangelize the world. Mispan.